Kinabukasan, habang nakatago si Okaran sa poste, kinakabahan ito kung paano niya babatiin si Momo. Habang naglalakad nakita niya si Momo sa harapan ng gate. Naisip niya kahit magkaibigan sila, dapat ay hindi siya antayin sa gate at baka may inaantay lang itong iba. Kaya ang ginawa ni Okaran ay umiwas muna kay Momo. Lumapit si Momo at kinamusta si Okaran. Habang naglalakad pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga alien at kung ano ang kinakain nila. Pagpasok ni Momo sa kanyang room, nabangga si Okaran ng lalaki dahil nakaharang ito sa daan. Habang nagbabasa sa isip ni Okaran ay mapapalampas niya ang ginawa ng alien sa kanya dahil meron na siyang kaibigan. Pinag-uusapan naman si Momo ng kanyang kaibigan na baka pinuntahan nito ang kanyang ex, dahil sa inis nito ay binasag ang kanyang cellphone kaya hindi ito nakaka-reply sa kanila. Pero sa loob ni Momo ay gusto niyang makipag-usap tungkol sa mga alien. Nagdo-drawing naman si Okaran at iniisip na gusto niyang makipag-usap kay Momo ng tungkol sa mga multo. Hindi naman mapakali si Momo dahil gusto niyang tanungin si Okaran ng tungkol sa mga alien kung ano ang kinakain nito at kung nagsusuot ba sila ng brief. Habang break time pumunta si Momo sa room ni Okaran at hinanap ito. Pero sinabi ng mga lalaki na wala silang kilala na Okaran. Ayaw din sabihin ni Momo ang totoong pangalan nito. Sa kabilang banda nagpunta naman si Okaran sa room ni Momo ngunit wala ito sa kanyang room. Sinubukan niyang hanapin ito sa kantin. Pero hindi pa rin sila nagkikita ni Momo. Habang nagpapahinga naisip nito na baka ayaw siyang kausap ni Momo dahil boring siya kasama. Nag-aalala naman si Momo dahil hindi pa niya nakikita si Okaran at naisip na baka naiilang ito pag nilalapitan. Sabay tumayo ang dalawa. Sa paglalakad nila ay nagkabanggaan sila at sinabi ni Okaran na kanina pa niya hinahanap si Momo. Ganon din si Momo sa kanya na dapat ay hindi ito pag-alagala. Napasigaw naman ang kaibigan ni Momo sa pag-aakala nila na nag-kiss ang dalawa. Nag-away naman ang dalawa dahil wala silang interest na halikan ang isa't isa. Sa patuloy ng pagtatalo ng dalawa inakala ng kaibigan ni Momo na super close nila. Inaasar naman si Momo ng kanyang mga kaibigan. Tinatanggi naman ni Momo na hindi sila ni Okaran. Biglang dumating si Okaran dahil meron siyang importanteng sasabihin. Pero ayaw ni Momo dahil nahihiya siya sa kanyang mga kaibigan. Matapos ang klase habang naglalakad na bangga si Okaran ng isang babae at humingi ito ng sorry sa kanya. Hindi naman mapakali si Momo dahil sa ginawa niya kay Okaran. Nang makita niya si Okaran na may kausap na ibang babae. Sa pagdaan ng babae pinag-usapan nila si Okaran na para itong tanga at parang nagkagusto sa kanya. Nang marinig ito ni Momo ginamit niya ang kanyang ESP para bagsakan ito sa kanyang ulo. Inakala naman ni Okaran na dahil nabangga niya ito kaya ito nawalan ng malay. Kinapitan ni Momo si Okaran at niyakad itong umuwi. Pinaparinig niya sa babae na hindi na-appreciate ang kanyang itsura. Na mas bagay pa na ang palanggana ang mahulog sa babae. Habang naglalakad humingi ng sorry si Momo kay Okaran dahil sa ginawa niya. Hindi niya rin kinakahiya ang pagiging magkaibigan nilang dalawa. Masaya naman si Okaran dahil naging okay na silang dalawa ni Momo. Muling naalala ni Okaran na meron siyang malaking problema. Dahil natalo na nila ang Turbo Granny ay nawala na din ang sumpa kay Okaran at bumalik na rin ang talong nito. Pero sinabi ni Okaran na nawala ang kanyang itlog. Tuwang-tuwa naman si Momo dahil sa nangyari kay Okaran. Pinaliwanag ni Okaran na bumalik na ang kanyang talong pero hindi niya tinignan ang kanyang itlog. Nagdala si Dodoria ng salamin para tignan ang loob ni Okaran at inutusan niya si Momo na magdala ng manika. Biglang pinalo ni Dodoria si Okaran sa ulo at nabigla ito kung bakit ganon ang ginawa sa kanya. Tinanong ni Dodoria si Momo kung meron ba itong nakita. Nakita ni Momo na nagbago saglit ang aura sa loob ni Okaran. Humingi ng tulong si Dodoria na pag muling nagbago ang aura ni Okaran ay hatakin niya ito palabas. Muling hinampas si Okaran at hinatak ni Momo ang aura at napunta ito sa manikang pusa. Agad tumakbo ang pusa. Naiisip ni Momo na gamitin ang kanyang ESP para makita at mahuli ang pusa. Nagagalit naman ang pusa at sinabi na pakawalan siya. Nagtaka naman si Dodoria at sinabi na ang pusa ay ang Turbo Granny na tinalo nila. Pero sinagot ito na wag nilang maliitin ang matatanda. Nagkwento ito noong nasusunog siya ay bumalik siya sa pagiging espiritu pagkatapos ay pumasok sa loob ni Okaran. At nag-aantay na bumalik ang kanyang lakas.
Sa sandaling mangyari ito ay balak niyang tapusin silang lahat. Ayaw pero nito tumanggap ng pagkatalo at hindi niya mapapatawad si Momo at dudurugin niya ito ng pinong-pino. Sinagot ito ni Momo na mas lamang sila ngayon at pinaalam din nito ang kanyang plano sa kanila. Sinabi naman ni Okaran na ibalik na ang kanyang itlog pero sinagot ito na pag nawala siya ay mawawala rin ang pag-asang bumalik ang itlog nito. Nabigla naman sila nang marinig ito dahil naiintindihan na nila ang sitwasyon na hindi siya maaring patayin. Inutusan ng Turbo Granny si Okaran na kumuha ng kutsilyo at patayin sila Dodoria at Momo. Nagagalit naman si Okaran dahil hindi niya pwedeng gawin iyon. Biglang nagbago ng anyo si Okaran at sinabi na nai-stress siya dito. Nagtaka naman si Momo kung paano ito nagawa ni Okaran dahil nasa labas ang Turbo Granny. Maging ang Turbo Granny ay hindi rin makapaniwala. Pinaliwanag ni Dodoria na dahil ito sa pamalo. Dahil ginagamit ito para tanggalin ang mga masamang espiritu sa katawan ng tao. Dahil sa tindi ng kapit ng Turbo Granny nang paluin niya ito, ay kamalayan lang nito ang lumabas at naiwan ang kapangyarihan ng Turbo Granny sa loob ni Okaran. Dagdag pa ni Dodoria na siya lang ang makakapagpabalik ng kamalayan ng Turbo Granny. Nang marinig ito ng Turbo Granny ay kinabahan ito dahil sa dami ng kanyang mga sinabi. Agad naman humingi ng sorry ang Turbo Granny pero pinagpapalo ito ni Dodoria. Sinabi nila na ibalik na nito ang itlog ni Okaran pero tumanggi ito dahil nalaglag niya pala ang ari-arian ni Okaran.